Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubre ng mga awtoridad na si Francis Leo Marcos ay hindi lamang simpleng viral figure. Sa mga record ng National Bureau of Investigation, lumitaw na siya ay matagal nang may mga nakabinbing kaso. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami at mula pa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Bago pa man siya sumikat online, ilang reklamo na ang naipasa laban sa kanya. Kabilang dito ang multiple counts ng estafa, kaugnay ng umano'y panlilinlang sa mga negosyante at private individuals gamit ang peking mga proyekto at non-existent charities. Sa mga affidavit na inihain, ilang biktima ang nagsabing sila'y pinaasa ni Manggusin sa mga business partnerships at relief operations na hindi naman talaga isinakatuparan. Sa halip na punta raw sa personal na gamit ang mga pondo. May mga kasong isinampa rin para sa paglabag sa optometry law kung saan nagkaloob siya ng libreng salamin sa mata sa publiko, ngunit walang kaukulang lisensya o autorisasyon mula sa tamang professional. Ginamit umano ang aktibidad na ito upang palawakin ang kanyang popularidad. Hindi nagtagal, nadagdag pa ang mga reklamo ng human trafficking at large-scale swindling. May mga report na isinumite sa NBI na nagsasabing ginamit niya ang kanyang impluwensya upang hikayatin ang ilang kababaihan na magtrabaho sa ilalim ng mga mapang abusong kondisyon habang tinatakpan ito ng maskarang humanitarian mission. Paulit-ulit siyang inaresto at paulit-ulit ding pansamantalang nakalaya dahil sa pagbayad ng piyansa. Sa mata ng batas, siya ay isang taong may sunod-sunod na kaso, pero sa mata ng kanyang mga taga-suporta, siya pa rin ang hinahangaan at ipinaglalaban. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling buo ang tiwala sa kanya ng ilang grupo. Sa mga lansangan ng Cebu at iba pang probinsya, nag-organisa ng mga campaign rally ang mga tagahanga niya. May mga placard, bandila at mga sigaw ng suporta na tila ba wala silang nakikitang mali. Naniniwala silang inosente siya, na siya ay biktima ng politika, paninira at inggit, na lahat ng mga kasong isinampa sa kanya ay bahagi lang ng mas malaking plano para patahimikin ang isang taong may malasakit sa mahihirap. Pero ang mga kasong kinahaharap niya ay hindi katang-isip. Nasa mga papel ito ng korte, may mga pangalan ng nagrereklamo, may mga kwento ng pagkadismaya at panlilinlang.